mapagpalang araw sa inyong lahat. Ako nga pala si Binibining Jeline Mendoza. Ngayon ating pag-uusapan kung ano nga ba ang dapat isaalang-alang sa paggawa ng balita. Kung ako ay isang mamamahayag, maraming mahalagang bagay ang dapat isaalang-alang upang masigurong ang balita ay tumpak, makabuluhan at kapaki-pakinabang sa mambabasa. Narito ang mga dapat isaalang-alang sa pagsulat ng balita. Una, katotohanan at katumpakan. Siguraduhing beripikado ang lahat ng impormasyon. Iwasan ang haka-haka o tsismis. Dapat may mapagkakatiwalaang sanggunian. Kung may datos, banggitin ang pinagmulan, halimbawa DOH o DepEd. Ikalawa, kawastuhan ng wika at gramatika. Gumamit ng malinaw at wastong Tagalog o Filipino. Iwasan ang malalim na salita kung hindi ito angkop sa mambabasa. Panatilihin ang obitibong tono, huwag magbakita ng personal na opinyon. Ikatlo, balangkas ng balita o inverted pyramid. Unang talata, sagutin agad ang sino, ano, kailan, saan, bakit at paano. Sumunod na talata, detalye at mga pahayag ng sanggunian. At ang huling bahagi, karagdagang impormasyon o konteksto. Ikaapat, kahalagahan ng paksa. Pumili ng paksang may malaking epekto sa lipunan. Isaalang-alang kung ito ay makabuluhan sa mga mambabasa. Ikalima, pagiging makatarungan at walang kinikilingan. Ipakita ang magkabilang panig kung may kontrobersiya. Iwasan ang bias, hindi dapat magkampi sa isang panig. Kaanim, pamamaraang etikal, huwag magpakalat ng takot o maling impormasyon. Igalang ang privacy ng mga taong sangkot, lalo na kung minor de edad. Pampito, pamukaw na pamagat. Dapat maikli, malinaw at nakakaakit. Gumamit ng mga pangyayaring salita na tumutukoy sa diwa ng balita.